Naniniwala si Jeannie na may mga kasinungalingang sinasabi para makaligtas. At may mga kasinungalingang sinasabi dahil takot tayong harapin ang katotohanang matagal na nating iniiwasan. Kailangan ko silang mahanapan ng ama as soon as possible. Ang tanong, saan ako makakahanap ng karapat-dapat mahalin ng mga anak ko? Napailing siya na muling naalala ang kahilingan ng mga anak. Para kay Jeannie, isang CEO ng kilalang beauty brand sa Pilipinas, mahalaga ang quarterly reports, tantrums ng 3 batang sabay-sabay umiiyak, at katotohanang mas madaling magpatakbo ng kumpanya kaysa magpatahan ng triplets na naghahanap na ng ama. "Mom, where are you?" Mataray na tanong nila Luna, ang nag-iisang babae sa triplets niya mula sa telepono nang sagutin niya ang tawag. Work. Pagsinungaling ni Jeannie. "Overtime again? Mommy, tinatakasan mo po ba kami? Ayaw mo bang kinukulit ka namin ni Leo kung kailan magpapakita si Daddy?" Tanong naman ni Larry, panganay sa triplets. "Of course not, mga babies ko. Busy lang si Mommy sa work. Pero di ba I promise na dadating na si Daddy?" "Okay, Mommy. Mag-iingat ka po dyan sa office. We love you." Sabat naman ni Leo. Napahawak sa noon niya si Jeannie. Hindi alam kung paano lulusutan ng kahilingan ng mga anak. Kahit kailan talaga ay maling magsinungaling. Malapit na ang 7th birthday ng mga to kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. "Isa pang whiskey please." Sigaw ni Jeannie. Wala talaga siya sa office kundi nasa bar. Iniisip ang kahilingan ng mga anak. Hindi naman alam ni Jeannie kung saan hahagilapin ang ama ng triplets. "Lisa, kasalanan mo to. Nakakainis. Saan ko hahanapin ang ama ng triplets sa bar? Nahihirapan ako na sobra sa kahilingan nila." Naka-blazer pa siya, hawak ang isang baso ng alak. "Isa pang whiskey." "Ma'am, pansampung baso niyo na po ito." Wika ng bartender. "I can pay. Kailangan ko makapag-isip at kung pwede, kausapin na rin." Sa kabilang dako ng bar, nakaupo si Fabian, dating pulis. Dati dahil kaninang umaga lang, tinanggalan siya ng lisensya trabaho dahil sa kadahilanang hindi siya pumayag na gumawa ng masama at magtrabaho sa masama. "Saan na ako pupulutin ngayon? Paano ko ipapagamot ang kapatid kung may sakit? Ganito bang kapalaran ng mga taong may dangal at prinsipyo? Mamamatay na lamang ba kaming mahirap? Wala akong kapera-pera. Walang ipon." Napailing siya habang hawak ang alak na hindi niya kilala ang pangalan. Kung tutuusin ay pinili niya nga ang pinakamurang alak. Ang hirap maging mahirap. Lingid sa kaalaman niya na naririnig siya ni Jeannie na lasing na rin. "Ang drama mo naman. Nasa Pilipinas ka, bansa kung saan ang hirap-hirap umasenso." Napalingon si Fabian. Nakita niya ang babaeng sobrang ganda. "CEO ka ba, miss?" "Paano mo nalaman? Manghuhula ka ba?" "May aura ka ng taong sanay magtanggal ng empleyado. Parang manunusok yung kilay mo sa sobrang talas." "Wow!" Natawa si Jeannie. "Ikaw naman, mukha kang tinanggalan ng trabaho. Mr. Tambay." "Aray naman, ang talas naman ng bibig mo. Ang sakit mo magsalita. Pero tama ka naman. Officially tambay na nga ako. From tapat na pulis, tumanginom na tambay ngayon." "Mas matalas ang 3 batang boss ko sa bahay. Sa company ko, CEO ako. Sa bahay, ewan ko." Nagkatinginan sila. "Mayaman ka pala, Miss CEO. Ikaw ang boss." "Mahirap ding magpatakbo ng isang kumpanya, no?" Natawa si Fabian bago sinubukan tumayo dahil wala ng pambayad pa at itutulog na lang ang sama ng loob. "Tapos ka nang uminom? Ang bilis naman, Mr. Tambay." "Miss CEO, wala na akong pambayad. CEO ka, ako empleyado lang. Mahirap ako, tatanggal pa ako sa serbisyo. Kailangan ko maganda dahil mag-a-apply ako bukas ng panibagong trabaho." Natawa si Jeannie. "Maupo ka. Sagot ko ng inumin mo ngayong gabi." Hindi alam ni Jeannie kung bakit tila kailangan niya ng karamay ngayong gabi. Tapos sabay silang tumawa ni Fabian. Yung tawang pagod na sa buhay pero ayaw pang umuwi sa kanya-kanyang bahay. Uminom sila, nagkwentuhan, nagsaya at naglabas sa mga agam-agam sa buhay.
So, may cancer ang kapatid mo? Tumango si Fabian. So, ikaw, anong problema mo? Umiling si Jeannie. Never mind. Hanggang sa hindi na nila namalayang, sabay na silang nakasakay ng taxi. Parehas na lango sa alak. Anong pangalan mo, Miss CEO? Virginia. Jeannie na lang. Ikaw, anong pangalan mo? Fabiano. Fabio na lang. Napailing si Jeannie. Tumutupad pala namang wishes ang pangalan mo, Jeannie. Bakit ba? Ano bang wish mo? Wish mo ba ako? Ngayong gabi? Oo. At doon, nag-fade ang ilaw, nag-fade ang mundo. Na tila may sariling mga isip ang kanilang mga labi, kaya nagtagpo ang mga ito. Nais nilang makalimot. Maganda ka, Jeannie. Ang gwapo mo, Fabian. Parehas sa darang na darang. Nagising na nang si Jeannie kinabukasan na may matinding hangover. Masakit ang katawan lalo ang perlas ng silanganan niya. May isang lalaking tulog sa tabi niya at may dugo niya sa comforter. Naisuko kung bataan sa lalaking posibleng may asawa. Sinabunutan ni Jeannie ang buhok bago dahan-dahan na iniangat ang comforter. Doon tumambad sa kanya ang sandatang pandigma ni Fabiana. Totoo nga, kapag pulis, matulis, mahaba't mataba. Malakas sa sinampal ni Jeannie ang sarili. Ang ginawa niya ay ang pinaka-safe na gawin. Umalis siya at pinangako sa sariling kakalimutan ang nangyari. Sa totoo lang, hindi naniniwala si Jeannie sa one-night stand kaso nangyari sa kanya. Ano na lang ang iisipin ng kanyang mga anak. Napakabubita mo, Jeannie. Kaya hindi ka pwedeng uminom na mag-isa. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang goal mo ay hanapin ang ama ng triplets at hindi makipagtalik sa isang tambay na may sandatang Titan. Namula si Jeannie sa mga iniisip niya. Umuwi siya ng iika-ika. Kinabukasan, minabuti niya makalimot talaga ng tuluyan matapos ipahinga ang masakit na katawan at iasa sa sekretarya ang mga dapat gawin sa opisina kahapon. Mommy! Sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Pumasok na siya ngayon dahil workaholic talaga siya at ayaw umabsent. Kumustang morning class niyo? Hingal na hingal si Jeannie habang inaayos ang coat niya. Katatapos sa meeting ni Mommy, bakit pa kayo nagpahati dito sa office after ng class niyo? Ngayon, may bakanting posisyon sa kanilang kumpanya na pinag-usapan kanina sa kanilang meeting. Kahapon ito ni interview para maging security supervisor. Nagkaproblema kasi sa kanilang bodega kaya pinaasikaso agad ni Jeannie para may magbabantay agad. Mommy! Biglang tawag nila Luna. Kapag dumating na si Daddy, anong itatawag namin sa kanya? Malapit na pong birthday natin, 2 sleep na lang. Napahinto siya. Tiyak na nandito ang tatlo para mangulit tungkol sa ama. Pwede bang sa susunod na lang natin pag-usapan pa? Daddy! Putol sa kanya ng tatlo, sabay-sabay. Practice lang. Daddy ang itatawag natin since he's our daddy naman. Dagdag pa ni Leo. At sa eksaktong oras na yon, kung saan abala na naglalaro ang triplets, may kumatok sa pinto ng opisina. Ma'am, nandito na po siya. Tapos na raw po ang screening. Pwede na raw po siyang pumasok anytime. Saad ng kanyang sekretarya. Papasukin mo para makapagpirmahan na kami ng kontrata. Aplikante ito kahapon. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, gwapo, matikas. Nagtagpo ang mga mata nila. Tumigil ang mundo ni Jeannie. Fabiano? Miss CEO na, tinakbuhan ako. Bago pa makapagsalita si Jeannie, tumakbo ang 3 bata papunta kay Fabian. Daddy! Sigaw ng triplets. Nataranta si Jeannie. Samantalang nanlaki ang mata ni Fabian. Nalaglag ang folder niya at muntik nang tumigil ang puso niya sa pagtibok. Ha? Anong daddy? Nanatiling nakatayo si Fabian, parang na-freeze sa kinatatayuan niya. 3 bata ang mahigpit na nakayakap sa mga binti niya. Daddy, ang tangkad mo! Huwika ni Larry. Daddy, amoy ka pong kape. Saad nila Luna. Sabi na sa inyo tama na sa panaginip ko. Matikas talaga si Daddy at gwapo.
Ngayon daw ang dating niya. Totoong panaginip ko. Dumating nga siya. Sigaw ni Leo. Sunod-sunod. Nalalaki ang mata ni Fabian habang dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa tatlong batang tilang nahulog mula sa langit. Miss CEO, ipaliwanag mo to. Mahinang sabi ni Fabian, nanginginig ang boses. Bakit? Bakit may tatlo agad akong anak? Agad-agad? Halos ng isang gabi lang naman ay may namagitan sa atin. Nataranta si Jeannie, lalo na nasabihin ni Fabian ang nangyari nung nakaraang gabi. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatakbo palabas ng opisina. Mga anak, pinilit ni Jeannie maging kalmado. Sandali lang. Daddy, buhat! Putol ni Leo kay Jeannie sabay akyat sa kanang braso ni Fabian. Daddy, buhat din ako! Sunod sila Luna. Daddy, ako rin! Sigaw ni Larry. Super na-miss ka po namin! Sigaw nila Luna. Lahat ay sabik sa pagmamahal at yakap ng isang ama. Sandali lang! Napatigil si Jeannie. Kitang-kita niya ang saya sa mga mata ng mga anak niya. Yung tawa, yung pagkasabik, yung yakap na matagal na nilang hinahanap. At doon sumikip ang dibdib ni Jeannie. Ayoko nakawin to sa kanila. Ayokong ipagkaitan sandaling to sa mga batang sabik lang magmahal at mahalin. Ayokong matulad sila sa akin na hindi naranasan mahalin ng isang ama. Mumunting tinig sa isipan ni Jeannie. Lumapit siya sa mga anak. Kids, kay Ate Mira na muna kayo. I need to talk to him first. Nagtamang paningin ni Fabian at Jeannie. Tumingin si Jeannie sa kanyang sekretarya. Ikaw na munang bahala sa mga bata, Mira. Kakausapin ko lang si Fabian. Pero Mommy, paano po si Daddy? Tanong nila Luna. Later. Mariing sagot ni Jeannie pero may lambing. Mag-uusap na muna kaming dalawa and then sa inyo na siya later. Napatingin si Fabian sa kanya. Litong-lito, pawis na pawis. Pero hindi itinutulak ang mga bata palayo. Nang makaalis ang triplets ay naging seryoso si Jeannie. Jeannie, pwede bang ipaliwanag mo muna bago ako atakihin sa puso? Isang araw pala nakaraan at alam nating pareho na birin ka ng may namagitan sa ating dalawa. Kaya paano anak mo sila at akong ama? Napabuntong hininga si Jeannie. Fabian, kailangan nating mag-uusap. Please, kumalma ka muna. Tumango si Fabian agad. Oo naman. Please, kailangan ko maliwanagan, Jeannie. Hindi ko alam kung saan magsisimula pero kailangan ko ng tulong mo, Fabian. Ako rin, Jeannie. Kailangan ko ng trabaho. Pero sigurado kung hindi akong ama ng 3 bata, di ba? Imposible yun, pero posibleng may mabubuo sa pagtatalik natin dahil wala tayong protection pero yung triplets, hindi sila sa akin at tiyak akong hindi rin sila sa'yo. Hindi pwedeng magkamali si Fabian. Samantalang napapikit si Jeannie. Fabian, ang gabing yon, hindi aksidente. Alam ko naman na may nangyari sa atin. Yes, I was a virgin. Ikaw ang nakakuha sa bataan. Sinira mo ang perlas ang silangan. Ang triplets, anak sila ng yumao kong kaibigan, si Lisa. Isinilang pa lang sila sa mundong to. Ako na nasilayan nilang ina. Hindi ko alam kung nasaan ang ama nila. Sa litrato ko lang siya kilala. Doon kumalma si Fabian. Hindi nila kilalang ama nila at isa pa. Nakapangako akong darating ng daddy nila bilang 7th birthday gift ko sa kanila. Kaya akala nila ikaw ang tinutukoy ko. Kung ganun, misunderstanding lang kaya nila ako tinawag na daddy. Umaasa na pala sila sa isang ama. Mga bata sila kaya marami pa silang hindi naunawaan. Tumahimik si Fabian at umiwas ng tingin. Hindi kita hinahabol dahil sa namagitan sa ating dalawa noong nakaraang gabi, Fabian. Hindi ako humihingi ng kasal. Hindi kita uobligahin sa kahit ano dahil alam kong sa'yo rin umaasa ang may sakit mong kapatid. Kaya nahihirapan ka kung saan nahagilap ng pera. Ayokong dagdagan pang obligasyon mo. Kung ganun, nais mong kalimutan na may namagitan sa atin? Naguguluhan tanong ni Fabian. Pero paano ang triplets mo? Let's make a deal. Deal? Ano naman yun? Magiging security supervisor ka ng kumpanya ko. May sahod, may benepisyo.
May tirahan kung kailangan. Alam kong kailangan mo na mapapasukan trabaho dahil sa kapatid mong may sakit. Bibigyan kita nun. Dadagdagan ko pansahod mo. Napalunok si Fabian. At anong kapalit? Huminga ng malalim si Jeannie. Magpapanggap kang ama ng mga anak ko. Natahimik si Fabian. Hindi para sa akin, Fabian. Para sa kanila. Napatitig si Fabian sa sahig matapos sumiling. Fabian, opportunity na to para mapagamot mong kapatid mo. Wala akong pera, mahirap lang ako. Wala akong pangalan, wala akong kahit ano pero hindi ako manloloko. Jeannie, nawalan ako ng trabaho dahil tumanggi akong pumanig sa masasama at bayaran ng mga taong sakim sa kapangyarihan. Sagot, tinatanggihan mo ko? Ganun ba yon? Dahil masama ako, ganun ba yon? Maling magsinungaling. Lolokohin mo mga anak mo. Paniniwalaan na manila ako at anong kapalit. Masasaktan sila. Hindi mo ko naiintindihan. Pwes, ipaintindi mo sa akin, Jeannie. Saan ba nagagaling ang kasinungaling ang bubuin mo? Temporary lang naman, Fabian. Hanggang sa handa na akong sabihin sa kanilang totoo. Ayoko lang nasaktan ang puso nila lalo pat napagdaanan ko na maging batang sabik sa ama. At hanggang ngayon nananabik pa rin ako. Ayoko maranasan yun ng mga anak ko kaya gumagawa ako ng paraan para mapunan ang kulang sa puso nila kahit temporary lang. Tahimik si Fabian na matagal. Pagkatapos, tumango siya. Kung para sa mga bata, tatanggapin ko. Ngunit mangako kang hindi habang buhay mo silang lolokohin. May prinsipyong tao si Fabian. Ewan niya kung bakit napakadali siyang napapayag ni Jeannie. Siguro dahil sa malaanghel na ganda nito, tila inaakit siyang sundin ng mga nais nito. Hindi nila alam na ang simpleng deal na yon ang pagsisimula ng gulo, pagmamahalan at isang pamilyang hindi nila inakalang mabubuo. Ngumiti si Jeannie. Salamat, Fabian. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa'yo. Tumango lang si Fabian. Hindi siya sanay sa pasasalamat na may kasamang bigat ng responsibilidad. Pero sa puntong yun, alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Magpasalamat kang napakaganda mo kaya hindi kita mahindian. Namula si Jeannie dahil sa sinabi ni Fabian. Gusto mo ba ako, Fabian? Isusuko ko rin bang first time ko kung hindi kita gusto? Napakaganda mo, pero ayoko magkaroon ng romantic relationship sa'yo dahil napakataas mo. Langit ka, lupa lang ako. Umiwas ng tingin si Jeannie dahil namula siya. Ilang minuto lang ang nagpeke ng ubo si Fabian. Kanina ko pa gustong itanong, paano kung nabuntis kita? Madiin na napapikit si Jeannie. Huwag na muna nating pag-usapan ng hindi importanteng bagay. Nagulat at tila nasaktan doon si Fabian. Subalit habang nakatitig siya kay Jeannie, alam niyang napakataas nito. Isang babaeng ang hirap abutin ng lalaking walang may pagmamalaki sa buhay. Kung yan ang nais mo pero may nais lang akong sabihin. Huwag mong isipin na tinatakbuhan kong obligasyon ko sa'yo. Oo nga't mahirap ako pero masipag ako, Jeannie. Pinapasa ko kahit anong trabaho magkaroon lang ng pera at matustusan ng responsibilidad ko. Kaya kung sakali mang mabuntis kita, wala man akong may pagmamalaki sa'yo pero kaya kong panagutan ng kapusukan ko. Natigilan si Jeannie at tila may humaplos sa kanyang puso. Okay, sasabihin ko oras na mabuntis ako, Fabian. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagkakait sa iyong katotohanan. Ngumiti si Fabian. Salamat, Jeannie. Ilan sandali pa, pagkalabas sila ng opisina, nadat na nila ang 3 bata sa receiving area. Nakaupo sa sofa, magkakadikit. Pagkakita pa lang kay Fabian, sabay-sabay na tumayo ang 3. Daddy! Sigaw ni Leo, tumatakbo agad. Daddy, tapos na bang usapan niyo ni Mommy? Tanong nila Luna, hawak ang laylayan ng polo ni Fabian. Daddy, uuwi ka na po ba sa amin? Sunod na tanong ni Larry, may halong pag-alala. Natigilan si Fabian. Daddy, hindi pa rin siya sanay sa salitang yun. Ngunit sa halip na itama ang triplets, lumuhod siya sa harap ng mga bata. Oo. Maingat niyan sabi. Tapos na kami ni Mami niya mag-usap. Nagliwanag ang mga mata nila Luna. So, okay na po kayo? Napatingin si Fabian kay Jeannie. Tumango si Jeannie, bahagya, parang sinasabing siya nang sumagot. Oo,
Sabi ni Fabian. Okay na kami. Biglang nagyakapan ng tatlo. Yay! Sabay-sabay nilang sigaw. Happy big family na po tayo! Best early birthday gift sa amin! Daddy, Biglang naging mahina ang boses ni Larry. pwede po ba tumira ka na po sa mansyon? Mag-asawa kayo ni Mommy kaya dapat magkakasama tayong 5. Napakunot noon si Fabian. Ha? Mag-asawa? Opo, bumalik na po kayo sa mansyon. Mabilis sa dugtong ni Leo. Mas malaki po dun. Dagdag nila Luna. May garden at may pool at may space po para maglaro tayo. Tsaka, Mahina ngunit diretsyong sabi ni Larry. Para po araw-araw ka naming makita. Parang may sumakal sa dibdib ni Fabian. Tumayo si Jeannie at lumapit. Kids, hindi ganun kadali ang nais niyo at isa pa. Hindi niyo naman alam kung anong ibig sabihin ng mag-asawa. Tumikim si Leo. Parang siyang opisyal na tagapagsalita ng triplets. Tumingala siya kina Jeannie at Fabian. Seryoso mukha, ibang-iba sa kaninang parang tuta sa tuwa. alam po namin Mami ang asawa. Sabi ni Leo, dahan-dahan pero malinaw. Ang asawa po ay yung taong pinipili mong manatili sa tabi mo kahit na gaano pa kahirap ang kakaharapin nyo. Nanlaki ang mga mata ni Jeannie. Sumunod sila Luna, mahigpit ang hawak sa kamay ni Fabian. Ang asawa po ay yung hindi mo lang kasama kapag masaya ka, kundi lalo na kapag pagod ka na, umiiyak ka na o tahimik ka na. Napasinghap si Jeannie. Hindi niya inaasahan ang lalim na mga salitang lalabas sa bibig ng mga batang magpipitong taong gulang pa lamang. At si Larry, ang pinakatahimik sa tatlo, siya pa ang tumapos. Ang pagmamahal po ay yung ginagawa mong isang bagay kahit natatakot ka basta para sa taong mahalaga sa'yo. Sobrang tahimik ng paligid. Ramdam ni Fabian na parang may humigpit sa dibdib niya. Hindi niya alam kung kailan siya huling nakarinig ng ganitong katapat na katotohanan at mula pa sa mga bata. Ang pamilya naman po, pagpapatuloy ni Larry, nanginginig ang boses. Ay yung lugar na pwede kang umuwi kahit wala ka ng pera, wala ka ng lakas, o pakiramdam mo wala ka ng silbi. Biglang namula ang mga mata ni Fabian. Daddy, sabay-sabay nilang sabi. Ikaw na po yun sa amin, kayo po yun ni Mommy. Tahanan po namin kayo kasi sabi ni teacher namin, ang tahanan ay ang mga taong mahal na mahal namin at mahal na mahal kami. Hindi nakapagsalita si Jeannie. CEO siya, sanay sa kontrata, sa deal, sa kontrol. Pero sa sandaling yun, parang wala siyang titulo, wala siyang kapangyarihan. Isa lang siyang ina na biglang tinamaan ng katotohanang matagal niyang iniiwasan. Lumuhod siya sa harap ng mga bata. Sino nagturo sa inyo ng mga salitang yan? Mahina niyang tanong. Ngumiti sila Luna. Ikaw po, Mommy. Nakikita po namin na sobrang maalaga ka sa amin triplets at habang wala si Daddy, pakiramdam ko siya lang din ang hinahanap mong karamay. Kaya nasabi namin na mag-asawa, hindi dapat naghihiwalay. Dapat hindi kayo naghihiwalay ni Daddy. Napapikit si Jeannie. Isang patak ng luha ang tuluyang bumagsak. Si Fabian, tahimik pa rin. At unti-unting inilapag ang kamay sa balikat ng bawat isa sa mga bata. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako bilang ama sa inyo at asawa sa mami nyo. Pero kung ang ibig sabihin ng asawa, pagmamahal at pamilya ay yung sinabi nyo, tumingin siya kay Jeannie. Hindi bilang empleyado o dahil may kasunduan sila, kundi bilang isang lalaking handang sumugal. Hindi na rin ako aatras. Babawi ako sa inyo. Nagkatinginan ng triplets, saka sabay-sabay nang umiti. Si, Mommy? Masayang sabi ni Leo. Family na po talaga tayo. Dugtong nila Luna. At ang pamilya. Mahina ngunit buo ang tinig ni Larry. Hindi po nabubuo sa papel, kundi sa pagpili.
At sa sandaling yun, parehong nagulat sina Jeannie at Fabian dahil ang simpleng deal na inakala nilang kaya nilang kontrolin ay matagal nang piniling buuin ng 3 batang mas marunong pa pala sa kanila tungkol sa pagmamahal at pamilya. Kaya please, Mommy. Sabay-sabay nilang sabi, magkakadikit ang mga palad na parang nagdarasal. Promise po, magiging mababait kami. Sigaw ni Larry. Maglilinis po kami ng toys. Wika nila Luna. Hindi po kami mag-iingay, basta po sa mansyon na po tumuloy si Daddy. Singit naman ni Leo. Lumuhod si Jeannie sa harapan nila. Hindi ito tungkol sa ganong bagay mga anak. Paliwanag ni Jeannie. May trabaho si Daddy. May mga kailangan muna siyang ayusin. Bago siya pwedeng manatili sa bahay. Desisyon ni Daddy kung sa mansyon siya mananatili. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Fabian. Mahigpit. Parang takot na mawala siya ulit. Daddy, Mahina niyan sabi. aalis ka po ba ulit? Gaano mo naman kami katagal na iiwan? Akala ko po ba family na po tayo ulit? Hindi agad nakasagot si Fabian. Sa unang pagkakataon, may takot sa loob niya. Takot na may umaasa na sa kanyang mga paslit pa lamang. Hindi. Sa wakas ay sagot ni Fabian. Hindi ako alis. Magpapakita pa rin naman ako sa inyo. Ngumiti sila Luna, nangingintabang mata. So, titira ka po sa mansyon? Napabuntong hininga si Fabian at napatingin kay Jeannie. Nagtagpo ang mga mata nila. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, tumango si Jeannie. Okay, sabi ni Jeannie. Titira tayong 5 sa mansyon. Nagtilian ang triplets. Daddy, tabi tayo matulog. Malambing na tanong ni Larry. Daddy, ikaw maghahatid sa amin sa school? Please say yes. Tanong nila Luna. Para po hindi na kami mabuli na walang daddy. Daddy, hug! Sigaw ni Larry. Ako rin! Hindi nagpapatalong sigaw ni Leo. Bakit niyo ako inaagawan? Ako una naglambing kay daddy. Sigaw nila Luna. Sandali! Natatawang sabi ni Fabian, itinaas ang 2 kamay. Isa-isa lang. Tumawa si Jeannie. Isang tawang matagal na niyang hindi nararamdaman. Kinagabihan, sa mansyon, naglalakad si Fabian sa sala. Hindi alam kung saan pupunta. Malawak, tahimik, napakaganda. Lalo na nang makita niya ang mga larawan ni Jeannie at ng mga bata. Maganda talaga si Jeannie. Kaakit-akit ngunit nakakatakot abutin. Inilibot ni Fabian ng tingin. Masyadong marangya para sa isang lalaking sanay sa barong-barong at sirang kisame. Nakakahiya naman. Mukhang hindi ako makakatulog na maayos dahil sa lamig ng aircon. Biglang may yumakap sa likod niya. Daddy? Bulong nila Luna. Sumunod si Leo sa kanan at si Larry sa kaliwa. Simula nang makalipat siya ay hindi na nawalay sa tabi niya ang triplets. Sa tabi ka po namin matutulog ah. Tayo 5 po sa master's bedroom. Malambing na bulong ni Leo. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan sila ni Jeannie. May ngiti sa labi, may luha sa mata. Hindi niya inaasahan na sa isang kasinungalingan magsisimula ang pamilyang matagal na niyang pinangarap. Ganito rin ba ako kasaya katulad ng triplets kapag nabigyan ng pagkakataon na mahalin ng isang ama? At hindi rin niya alam na sa bawat yakap ng mga bata kay Fabian, unti-unti na ring nahuhulog ang puso niyang matagal nang nagtatago sa likod ng pagiging Miss CEO. Sana lang mapatawad ako ng triplets ko dahil nagsinungaling ako. Tahimik na ang master's bedroom nang magpasya silang magpahinga na. 3 munting dibdib ang sabay-sabay na umaangat, bumababa sa kama. Si Leo, yakap ang braso ni Fabian. Si Luna, nakasubsob sa dibdib nito. Si Larry, mahigpit ang kapit sa laylayan ng kanyang t-shirt para bang baka maglaho si Jeannie sa eksena. Hindi gumalaw si Fabian kahit namamanhid na ang braso niya. Sa guest room na lang ako para may time kayo together. Ha? Kwarto mo to, Miss CEO. Natigilan ng mga bata. Daddy, bakit Miss CEO ang tawag mo kay Mami? Hindi po ba dapat?
Babe or mahal or asawa ko ang dapat itawag mo kay Mommy? Curious na tanong nila Luna. Nagkatinginan si Fabian at Jeannie, parehas na namula. Oo nga po, Daddy. Singit ni Larry. Napakagat sa ibabang labi si Fabiana. Tinatawag ko siyang Miss CEO dahil mahal ko siya, kids. Ay! Asar na mga bata kaya kiniliti sila ni Fabiana. Huwag mong sasaktan si Mommy, Daddy Maraming nagagandahan sa kanya. Wika ni Leo. Ngumiti si Fabiana. Maganda talaga ang mami niyo. Gwapo ka rin, Fabian. Bulong ni Jeannie kaya nagtama ang paningin nilang dalawa at pareha sa napangiti. Naunawaan naman sila ng mga bata. Tinitigan ni Fabian ang kisame at doon niya naramdaman ang bigat. Hindi pagod, hindi kaba, kundi responsibilidad na kusang pumasok sa puso niya at ayaw na niyang umalis pa. Mommy, dito ka na pumayga. Wika ni Larry kaya sumunod si Jeannie. Ilang oras na nakararaan ay dahan-dahang bumangon si Fabian nang makasiguro na mahimbing na ang tulog ng apat. Maingat niyang inayos ang kumot, hinalikan ng noo nila Luna, tapos ay lumabas ang silid. Sa balcony, sinalubong siya ng malamig na hangin at tanawin na lungsod. Maliwanag ang mga ilaw, pero sa dibdib niya, parang may kumikislap na takot. Anong ginagawa ko rito? Karapat-dapat ba talaga ako? Mumunting tinig sa isip niya. Hinawakan niya sa sariling dibdib, napayuko. Hindi ka rin makatulog? Napalingon si Fabian. Naroon si Jeannie, may hawak na isang tasa ng tsaa. Simple lang ang suot. Walang blazer, walang CEO aura. Isa lang siyang nanan. Pasensya na, sabi ni Fabian. Baka nagising kita. Umiling si Jeannie. Sanay na ako magpuyat. Malalim yatang iniisip mo dahil hindi mo narinig ang pagalis ko sa kwarto para magtimpla ng tsaa. Tumabi si Jeannie kay Fabian. May pagitan pa rin sila, pero sapat na para maramdaman ang presensya ng isa't isa. Matagal na katahimikan, hanggang sa bumuntong hininga si Fabian. Jeannie, mahina niyang simula. Pakaramdam ko, napakaliit ko. Napatingin sa kanya si Jeannie. Sa lahat ng to, itinuro ni Fabian ang mansyon, ang lungsod, ang buhay ni Jeannie. CEO ka, malakas, mayaman, kayang-kaya mong mundo. Tapos ako. Napangiti si Fabian, pilit. Dating pulis, walang ipon, walang pangalan. Parang wala akong may bibigay na sapat sa'yo. Gusto sana magsalita ni Jeannie pero nauna si Fabian. Kapag tinatawag nila akong daddy, natutuwa ako. Pero natatakot din. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung kulang ako? Paano kung isang araw ma-realize sila na mas deserve nila na mas maayos kaysa sa akin? Na mas mahirap ako kaysa sa mami nila? Humigpit ang hawak niya sa riling. Pero gusto kong malaman mo, Jeannie. Hindi ako tatakbo. Kahit pakiramdam ko malit ako sa tabi mo. Gagawin ko lahat para punan ang kulang dito dahil nakapangako ko sa'yo. Para sa mga bata. At para sa'yo. Alam ko naman nais mong kalimutan na nangyari sa atin dahil mahirap ako. Tahimik na huminga si Jeannie. Pagkatapos, inilapag niya ang tasa at humarap kay Fabian. Alam mo kung bakit kita pinili, Fabian? Napailing si Fabian. Hindi. Dahil hindi mo ko tinignan bilang Miss CEO. Tinignan mo ko bilang ina, bilang babae. Bilang taong pwedeng mapagod ng gabing yon kaya gumaan ang loob ko sa'yo tapos tinulungan mo pa ako. Hinawakan niyang kamay ni Fabian. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan lang na maging totoo ka at nandyan ka para sa mga anak ko. Katulad ko, pinili ka rin nila. Napapikit si Fabian. May mainit na tumulos sa gilid ng mata niya. Hindi ka maliit, Fabian. Ikaw ang lalaking pinili ng mga anak ko. Mabait ka at kung may sukatan man yon, sapat na sapat ka. Nagtagpo ang tingin nila. Walang halik, walang pangako ng kung ano ang mangyayari bukas. Pero sa pagitan ng malamig na hangin at tahimik na gabi, may isang bagay na malinaw. Hindi na sila nag-iisa. Sa loob ng silid, gumalaw si Leo sa panaginip at bumulong. Daddy! Napangiti si Fabian. Hinahanap ka na ng mga anak mo.
Ngumiti si Fabian na marinig ang sinabi ni Jeannie. Mga anak natin, Jeannie. Mahina niyang ulit. Parang sinusubok pa lang ang salitang yon sa dila niya. Oo, mga anak natin, Fabiana. Tumango siya at sabay silang pumasok muli sa silid. Pagkakita pa lang kay Fabian, kahit tulog, gumalaw agad ang tatlo. Parang may sariling radar ang mga bata. Daddy! Ungol nila Luna, hinahanap ang dibdib niya. Humiga agad si Fabian sa tabi nila. Kaagad na sumiksik si Leo sa tagiliran niya, habang si Larry ay muling kumapit sa kanyang damit. Umakyat naman si Jeannie sa kabilang side ng kama. Maingat, halos hindi humihinga. Shh, mga anak, huwag masyadong angkinin ng kama, wala nang space si Mami. Napangiti si Jeannie doon kahit na maluwang pa naman ang parte niya. Tila napaka-natural nilang nagpapanggap ni Fabian. Sa unang pagkakataon, 5 hininga ang sabay-sabay sa iisang silid. Tahimik, payapa, at doon unang nakatulog si Fabian na walang bangungot. Sumikat ang araw na may kakaibang sigla sa mansyon. Maagang gumising si Fabian dahil sa ingay ng 3 boses na sabay-sabay. Daddy, birthday na namin! Sigaw nila Luna. Bangon na po! Masiglang pamimilit ni Leo. Late na tayo sa Jollibee! Excited na wika ni Larry. Napamulat siya at napatawa kahit kulang sa tulog. Nakatayo sa kamang triplets, pare-pareho naka-party shirt na may malaking number 7 sa harap. Pasensya na, nauna na kaming nagising dahil excited ang mga bata sa party nila lalo pat nandito ka na. Okay lang, Miss CEO. Hinihila na siya ng 3. Sandali lang. Natatawang sabi ni Fabian. Hindi naman tatakbo ang Jollibee. Opo, tatakbo po yun kapag hindi tayo umalis agad. Seryosong sagot ni Leo. Mula sa pinto, pinagmamasdan sila ni Jeannie. May hawak na kamera, tahimik na kumukuha ng litrato. Ito ang eksenang matagal niyang inasam. Isang umagang puno ng ingay, saya at isang lalaking hindi nang iiwan. Pwede bang maligo muna si Daddy? Natawa si Jeannie. Kids, hindi mawawala ang daddy niyo. Hayaan niyo muna maligo. Okay po. Sagot ng mga bata. Pagdating nila sa Jollibee, sinalubong sila ng makukulay na lobo, tarp na may malaking sulat na Happy 7th Birthday, Larry, Leo at Laluna. Maraming bata, mga kaklase, mga magulang, mga kamag-anak sa side ni Jeannie. Napahinto si Fabian sa may pinto. Maraming masyadong tao at maingay. At pakiramdam niya, parang hindi siya bagay. Daddy! Mahina ngunit excited na tawag nila Luna. Hinilang kamay niya. Halika na po! Bago pa siya makasagot, ay nahila na siya ng 3. Guys! Sigaw ni Leo sa mga batang kalaro. Ito po ang daddy namin! Sabay-sabay na lumingon ang mga bata. Daddy? Tanong ng isa sa nang aasar sa triplets. Siya ang daddy nyo? Akala ko wala na kayong daddy. Wika ng isa. Ang gwapo naman ng daddy nyo. Saad pa ng isang bata. Napangiti si Larry, buong pagmamalaki sa mga kaklase. Oo, daddy namin siya. Naging busy lang siya kaya hindi namin siya nakasama noon. Siya naghahatid sa amin sa school at superhero namin siya. Siya rin na nagpapasa ng story sa amin bago matulog. Dugtong naman nila Luna. At saka siya yung protector namin. Dagdag ni Leo, tuwid ang tindig. Parang may kumurot sa dibdib ni Fabian. Hindi sakit kundi yabang na hindi niya alam na kaya pala niyang maramdaman. Lumuhod siya para tapatan ng mga bata. Hey, sobra naman kayong ipagmayabang ako. Umiling si Larry. Hindi po, totoo po yun. Hindi na niya napigilan ng ngiti. Habang tumatakbo ang programa, may games, may mascot, may kantahan. Sa isang sulok, nakaupo si Fabian habang pinapanood ang triplets na sabay-sabay na sumasayaw sa harap. Daddy, let's dance po! Sabay-sabay nilang sigaw, sabay turo sa kanya. Nagpalakpakan ang lahat. Napatayo si Fabian, namumula ang tenga. Hindi siya sanay na maging sentro ng ganong klaseng atensyon, lalo na hindi bilang ama. Lumapit si Jeannie at tumabi sa kanya.
Okay ka lang, Fabian? Pasensya ka na sa kakulitan ng mga anak ko ah. Okay lang naman, Jeannie. Natutuwa naman ako. Napangiti na lamang si Jeannie dahil nagpapasalamat na napakabait ni Fabian. Kids, tsaka lang papayag si Daddy na sumayaw kapag papayag din si Mommy. Nagsipalakpakan ng lahat. Nagulat si Jeannie dahil sa sinabi ni Fabian. Ha? Hindi ako marunong sumayaw. Magaling ka ngang gumiling eh. Ginilingan mo nga ako nung gabing may namagitan sa atin. Siniko ni Jeannie si Fabian dahil sa kahalayan nito. Ang bastos mo, ikaw nga lang gumalaw. Anong ako, para ka nga siluningning sa wawawin kung gumiling ka eh. Siniko siya ni Jeannie, pulang-pula dahil sa kahalayan ni Fabian. Napangiti si Jeannie nang hilahin na silang dalawa ng triplets. Tama na po muna ang sweet moment nyo. Kami po muna ang bida. Natutuwang wika nila Luna. Napilitan sumayaw si Jeannie at Fabian at tila bumalik sila sa pagkabata. Nang oras ng blowing ng cake, sabay-sabay humiling ang tatlo. Wish muna! Sigaw ng host. Daddy, sabay po tayo humiling. Sabi nila Luna. Anong wish nyo? Tanong ni Fabian. Nagkatinginan ng tatlo. Tapos ay sabay-sabay na yumakap sa kanya. Na araw-araw ka po naming kasama. Bulong ni Larry. Forever po. Dagdag ni Leo. Hindi ka na po aalis. Mahina ngunit buo ang sabi nila Luna. Napapikit si Fabian. Hindi siya humiling. Dahil sa sandaling yon, pakiramdam niya, nakuha na niya ang lahat. Pag-uwi nila, pagod ang triplets. 3 batang tulog sa backseat. May hawak pa rin party hat. Habang binubuhat ni Fabian ang mga bata papasok ng mansyon, napatingin sa kanya si Jeannie. Thank you, Fabian. Umiling si Fabian. Ako ang dapat magpasalamat. Thank you for giving me a chance to be their father. Alam kong hindi akong ama nila, pero natuto ako just in case na may mabuo tayo. Bakit ba gusto mong may mabuo tayo? Bakit naman ayoko? Isa kang amazing na ina, Jeannie. Hindi ako natatakot sa bagong responsibilidad kung may kagaya mong workaholic ang magiging ina ng anak ko. Pasimpleng humawak sa dibdib niya si Jeannie upang maramdaman ang pintig ng kanyang puso. At sa gabing yon, habang yakap niya ang 3 batang mahimbing na natutulog, alam niyang hindi na lang siya bisita sa buhay nila. Isa na siyang ama. Lumipas sa mga araw, unti-unting nasanay si Fabian sa mansyon, hindi sa karangyaan kundi sa ingay. Sa kalat na laruan, sa halakhakan sa umaga, sa sabay-sabay na sigaw ng Good Morning Daddy. Nasanay na rin siyang pinagtitinginan sa kumpanya at kilala bilang asawa ni Jeannie. At isang umaga, habang inaayos niya sinturon ng uniforme, 3 pares sa mata ang nakatitig sa kanya. Daddy! Manghang-manghang sabi ni Leo. Ang gwapo mo po! Parang superhero. Sigaw nila Luna. May baril ka po ba? Seryosong tanong ni Larry. Napatawa si Fabian habang niluluhod ang sarili para tapatan ng mga bata. Wala, trabaho ko ngayon, bantayan na lahat, lalo na kayo. Security supervisor siya ng kumpanya ni Jeannie, ilang araw na rin. Hindi mataas ang posisyon sa papel, pero sa puso niya, isa yun simula. Marangal, malinis, sariling sikap. Habang inaayos si Jeannie ang necktie niya, napatingin si Fabian sa salamin. Salamat, Miss CEO. You're welcome, Mr. Chief. Nagpapalambing ka pa yata eh. Marunong ka rin namang mag-necktie eh. Hindi kaya ako marunong, Miss CEO. Mas magaling ka mag-ayos sa necktie. Sus, mga galawan mo, bulok na. Ayaw mo ba? Hindi mo ba iniisip na sa tuwing inaayusan mo ko ng necktie para mo akong aso? Aso na ulol sa amo. Namula si Jeannie pero di kalaunan ay natawa silang dalawa ni Fabian. Dumating ang unang araw ng hatid sundo. 3 backpack, 3 baon, 3 yakap bago bumaba ng sasakyan. Daddy, Sabi nila Luna bago isara ang pinto. susunduin mo po kami mamaya ha? Lumuhod si Fabian at tinignan silang 3. Opo, pangako, after ng work namin ni Mami, susundo kami. At tinupad niya yon. Araw-araw. Kahit pagod, kahit late, kahit minsan masakit ang likod at mabigat ang paa. Dahil sa tuwing tatakbo ang 3 papunta sa kanya, sabay-sabay na sisigaw ng daddy. Nawawala lahat ng pagod. Isang hapon,
Naabutan ni Jeannie si Fabian sa garden. Nakaupo siya sa damuhan habang tinuturuan ng triplets magtali ng sintas. Hindi ganyan, Leo. Isa-isa lang. Huwag mong minamadali. Tahimik na pinanood ni Jeannie ang eksena. Isang lalaking minsang natakot na hindi sapat. Ngayon buong buo para sa mga batang hindi naman niya kadugo pero pinili nitong mahalin. Lumapit si Jeannie at naupo sa tabi niya. Pagod ka na, Mr. Chief? Umiling si Fabian. Hindi, kumpletong pakiramdam ko ngayon. Kaya pa nga namin gawa ng bulaklak using papers. Nagkatinginan sila. Nahuhulog ka na yata sa akin, Mr. Chief. Natawa si Fabian. Saluhin mo naman ako para hindi ako masaktan. Walang kailangan sabihin pa dahil alam ni Jeannie na may meeting ang sinasabi ni Fabian. Sa gabing yon, bago matulog ang mga bata, sabay-sabay nilang niyakap si Fabian. Thank you po, Daddy, sabi ni Larry. Sa lahat-lahat po, dagdag ni Leo. At sa pagiging daddy namin. Ngumiti sila Luna. Niyakap sila ni Fabian na mahigpit. At doon niya naintindihan, hindi siya naging ama dahil sa kadugo niya mga ito. Naging ama siya dahil pinili niyang manatili. At sa maliit na sandaling yun, sa simpleng pamilyang nagsimula sa kasinungalingan, natagpuan nila ang katotohanang matagal nilang hinahanap. Isang tahanan. Buti pala ako dumating noon, oh. Kung hindi, ibang daddy sigurong tinawag nila. Natawa si Jeannie habang pinapanood ang triplets. Tadhana nagpasya na ikaw makita ng mga anak ko ng araw na yon, Fabian. Kung ganun, tadhana rin na pinagtagpo tayo sa bar? Oo, tadhanang kumikilos. Tahimik ang mansyon sa nakalipas na 3 linggo. 3 linggo na ring delayed si Jeannie pero pinagsawalang bahala niya dahil akala niya ay normal lang na nade-delay ang kanyang dalaw. Mahimbing na ang tulog ng triplets. Magkatabi, magkakahawak ng kamay. Parang takot pa rin maghiwalay kahit sa panaginip. Nakaupo si Fabian sa gilid ng kama. Pinagmamasdan sila. May ngiting hindi na niya kailangang pilitin. Sa likuran niya, nakasandal si Jeannie sa hamba ng pinto. Nasasanay na sa presensya ni Fabian. Hindi pa rin sila sanay na may daddy. Nagigising pa rin sila paminsan-minsan sa madaling araw para lang tignan ka. Napangiti si Fabian. Ako rin naman, hindi pa rin ako sanay na may ganito, isang tahanan. Dahil sa'yo, Jeannie. Nagtagpo ang mga mata nila. May init, may katahimikang hindi na basta-basta. At doon niya unang inamin sa sarili. Hindi na lang mga bata ang mahalaga sa kanila, kundi pati na rin ang isa't isa. Kinabukasan, ibang ihip ng hangin sa kumpanya. Maaga pa lang, may bulungan na sa lobby. Mga sekretarya, mga manager, lahat may parehong paksa. Dumating na raw yung ex ni CEO, investor daw. Iyon ang mga narinig ni Fabian. Nakatayo siya sa may security desk na bumukas ang elevator. Matangkad, maayos manamit, may kumpiyansang dala na lalaking sanay makuha ang gusto. Good morning. Magalang ngunit mayabang na bati nito kay Fabian. I'm Adrian Reyes. I have a meeting with Jeannie. Tumango si Fabian. May appointment po kayo? Ngumiti si Adrian. Always. Habang papasok ito sa executive floor, hindi napigilan ni Fabian ang titig. Ex-boyfriend nito ni Jeannie. Bulong niya sa kanyang isipan. Isang salitang biglang bumigat sa dibdib niya. Sa loob ng opisina, masyadong pamilyar ang kilos ni Adrian. Jen, tawag nito, diretsong umupo. You look good, still running the empire, I see. Halata rin na tumaba ka. Napakunot noo si Jeannie. Adrian, business meeting to. Umayos ka nga ng upat marami akong pagkain sa ref kasi may pambili ako. Ngumiti ang lalaki. Exactly what I'm here. I want to invest. Baka naman hanggang ngayon ay nagtatampo ka pa sa akin. Napakasungit po pa rin kasi. Tahimik si Jeannie sandali. We will discuss the terms. Sa labas ng salamin, tanaw ni Fabian ang dalawa. Nakikita niya ang pagtawa ni Adrian. Ang bahagyang pagyuko nito palapit kay Jeannie. Ang kamay na muntik nang dumapo sa mesa sa pagitan nila. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa buhay ni Jeannie,
Nakaramdam siya ng takot na hindi niya kayang pigilan. Anong laban ko rito? Mukha tong mayaman at may pagmamalaki sa buhay. Bulong ni Fabian sa isip niya. Ako lang yung peking ama sa bahay. Pero siya, bahagi na nakaraan ni Jeannie. Pag-uwi nila sa mansyon, tahimik si Fabian. Napansin iyon ng triplets. Daddy, galit ka po ba? Tanong nila Luna habang naghuhugas sila ng kamay. Umiling siya agad. Hindi, pagod lang anak. Kinagabihan, habang nagtitimpla si Fabian ng gatas para sa mga bata, naramdaman niyang may tumayo sa likod niya. Fabian, mahinang tawag ni Jeannie. Anong problema? Hindi agad sumagot si Fabian. Inilapag muna niya ang baso. Wala namang problema. Napatas ang kilay ni Jeannie sa sagot ni Fabian. Alam ko may dahilan kung bakit ka nananahimik. Kanina ka pa, huwag mo kong asarin Fabian, wala ako sa mood. Napabuntong hininga si Fabian. Ilang araw na ring masungit sa kanya si Jeannie. Yung investor mo, sabi niya sa wakas. Ex mo pala. Natahimik si Jeannie. So, ano naman kung ex ko siya? Wala lang. Ano kaya magiging reaksyon ng mga bata oras na makitang ex mo? Hindi naman naging masyadong malapit ang mga bata kay Adrian. Napangiti si Fabian pero mapait. Hindi ko alam kung may karapatan ako magselos. Nagulat si Jeannie doon. Fabian, ano ba yung pinagsasasabi mo? Mayaman siya, may pangalan. May may-aalok sa kumpanya mo. Samantalang ako, security supervisor lang. Huminga siya ng malalim. Hindi ako natatakot mawala ang trabaho ko. Natatakot akong mawala ka. Napatigil si Jeannie. Lumapit siya. Tinapat ang sarili kay Fabian. Hindi ko tinanggap si Adrian dahil sa nakaraan. Kung may nararamdaman pa ako sa kanya, hindi ko siya harapin bilang investor kundi lalaking iniibig ko pa rin. Napatingin si Fabian sa kanya. Pero malinaw na may insecurities ka, Fabian. Hinawakan niya ang kamay ni Fabian. Fabian, hindi kita pinili dahil wala akong ibang opsyon. Pinili kita dahil ikaw ang gusto kong kasama sa araw-araw. Sa bahay, sa ingay, sa pagod. Hindi mo ba napapansin na nasasanay na ako sa presensya mo? Nalambot ang balikat ni Fabian. Pero kailangan mong paniwalaan na hindi ka pansamantala. Mahal ka ng mga anak ko. Sa likod nila, may boses sa biglang sumingit. Mommy, Daddy? Nakatayo ang triplet sa may hagdan. Inaantok pa ang mga mata. Okay lang po kayo? Tanong ni Leo. Lumuhod si Fabian agad. Okay kami. Promise? Tanong ni Larry. Ngumiti si Jeannie at sabay silang yumuko sa mga bata. Promise. Sabay nilang sabi. At sa gabing yon, habang magkakahawak kamay silang 5 sa sofa, malinaw kay Fabian ang isang bagay. Mahal niya si Jeannie. Mahal na niya si Jeannie. Walang duda. Pero ang pagmamahal na yon ay may kasamang takot at ang pagsubok nagsisimula pa lamang. Tumindi ang presensya ni Adrian sa mga sumunod na araw. Hindi lang bilang investor, kundi bilang multong ayaw lisanin ng kasalukuyan. Palagi itong nasa opisina ni Jeannie. Minsan may dalang kape. Sa bawat pagdaan nito sa lobby, ramdam ni Fabian ang hapdi ng mga matang sumusukat, humahamon sa katayuan niya sa buhay. Daddy! Sigaw nila Luna isang hapon sa labi ng kumpanya. Kasunod sina Leo at Larry na tumatakbo papalapit. Napangiti si Fabian at agad silang sinalubong. Oh, tapos na bang klase ng mga bossing ko? Pwede na tayong gumawa ng DIY na flowers para kay Mami. Medyo busy si Mami now eh. Opo! Sabay-sabay nilang sagot. Hindi niya napansing may nakatayo sa likuran. Si Adrian. May bahagyang ngiting hindi niya maintindihan. So, ikaw palang tinatawag nilang Daddy. Sabi nito, magaan ang tono pero may kung anong kumakaskas sa dibdib ni Fabian. Yumuko ito sa mga bata. Hello little ones, kumusta mga paborito ko? Hello po, Tito Adrian. Ang tagal mo pong hindi nagpakita. Simula na malaman mong anak kami ni Mami, iniwasan mo na si Mami. Sabay-sabay na bati ng triplets. Ikaw po yung investor ni Mami. Dagdag ni Leo, walang kaalam-alam sa bigat ng salitang yon. Napangiti si Adrian, saka tumingin kay Fabian.
Mukhang mahal ka nila, Mr. Fabian. Ikaw ang ama nila. Wala nasabi sa akin si Jeannie na ikaw pala ang mga tipo niyang lalaki. Tumango si Fabian. Pinipilit ko maging karapat-dapat na maging ama at asawa kay Jeannie. Natawa si Adrian dahil alam niya ang katotohanan. Sinabi ng sekretarya ni Jeannie. Hindi na sumagot si Adrian. Ngumiti lang. Isang ngiting parang may alam, parang may binabalak. Ilan sandali pa, sa loob ng opisina. Narinig ni Fabian ang usap-usapan habang nag-iikot bilang bahagi ng duty niya matapos ang engkwentro nila ni Adrian. Asawa raw ni Miss CEO yung security supervisor. Totoo ang chismis. Talaga? Akala ko front lang. Grabe no, baka pineperahan lang si Ma'am Virginia. Parang kutsilyong isa-isang bumaon ang bawat bulong. Nandumaan siya sa hallway malapit sa executive office. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya sinasadyang marinig pero malinaw ang boses ni Adrian. Jen, seryoso ka ba? May halakhak sa dulo ng salita. Asawa mo yun? Yung gwardya? Napahinto si Fabian. Parang may pumigil sa paghinga niya. Security supervisor. Malamig na sagot ni Jeannie. Same difference. Tumawa si Adrian. Come on, you used to date men who could buy buildings, not guard them. Nakakaya naman yun. Mukha namang pera yun. Parang siya yung tipo ng tambay na hihingi pa sa'yo ng panggasolina sa motor niya. Napakuyom ang kamao ni Fabian. Isang hakbang pa sana palayo pero narinig niyang muli ang boses ni Adrian. Sa bagay, convenient diba? May lalaking mag-aalaga ng mga bata. Libreng yaya, libreng tagabantay. Pero asawa, Jen, you can do better. Natatawang sabi ni Adrian. Hindi na niya kinaya. Umalis si Fabian. Hindi niya narinig ang pagbagsak ng folder sa mesa. Hindi niya narinig ang pagtaas ng boses si Jeannie. Enough, Adrian. Hindi mo kilalang tinutukoy mo lalaki. Hindi narinig yun ni Fabian. Kung dadalhin mo rito ang pera mo kapalit ang pangmamaliit sa asawa ko, huwag ka nang umasa na tatanggapin ko ang investment mo. Nanatiling nakatayo si Jeannie sa gitna ng opisina. Nangihindig ang kamay, hindi sa takot, kundi sa galit. Alam mo kung anong tunay na nakakahiya, Adrian? Hindi ang lalaking pinili ko, kundi ang lalaking iniisip ng halaga ng tao ay nasusukat sa pera. Tumawa pa sana si Adrian pero pinigilan siya ng titig ni Jeannie. Matalim, puno ng paninindigan. Si Fabian, ipinagpatuloy ni Jeannie, ay lalaking tinanggalan ng trabaho dahil tumanggi siyang maging marumi. Tinanggalan ng lisensya dahil hindi niya ipinagkanulo ang prinsipyo niya. Humakbang siya palapit kay Adrian. Alam mo bang may kapatid siya may sakit? Bahagyang nagbago ang mukha ng lalaki. May pinapagamot siya. May responsibilidad. May mga gabing puyat siya sa pag-aalala sa kapatid niya, sa mga anak namin at sa akin. Nangingilid ang luha ni Jeannie. At sa lahat ng panahon na magkasama kami, ni minsan Adrian, ni minsan, hindi siya humingi sa akin kahit 5 duling. Tumahimik ang silid. Hindi niya ako ginawang bangko. Hindi niya ako ginawang sandalan ng pera. Ginawa niya akong tahanan. Napailing si Adrian. Jen, hindi mo siya kilala pero minamaliit mo siya dahil wala siyang kayang ipagyabang. Ikaw, ano bang may pagmamayabang mo? Lumapit siya sa mesa. Kinuha ang folder ng investment proposal at mariing ibinaba. Sandali siyang huminga. Mas mahinahon ang tono pero mas masakit. Mas mayaman ang asawa ko kaysa sayo, Adrian. Dahil may dangal siya. Tumahimik si Adrian, walang maisagot. Kung ang dala mo rito ay pera pero walang respeto, lumabas ka na. Hindi ka welcome sa kumpanya ko. Lalong-lalo na sa buhay ko. Tahimik na kinuha ni Adrian ang jacket niya. Bago tuluyan lumabas, huminto siya sandali, tila may gustong sabihin pero nanaigang hiya. Pagkasara ng pinto, napaupo si Jeannie sa upuan niya. At doon, bumuhos ang luha. Mahal ko na si Fabian. Samantalang hindi alam ni Fabian ang lahat ng iyon. Ang alam lang niya, masikip ang dibdib niya. Mabigat ang hakbang pauwi. Parang gusto niyang maglaho sandali. Pero pagdating niya sa mansyon, naabutan niya ang 3 bata sa mesa. May gunting, colored paper at glue. Daddy! Sabay-sabay nilang sigaw.
Natawa si Fabian kahit pagod. Ano to? Flowers po. Masayang sagot nila Luna. Para kay Mami. Napangiti siya. Doon lang siya huminga na maluwag. Tinulungan niya ang mga bata. Maingat niyang ginupit ang papel. Pinantay ang talulot. Tinupi ang stem. Ilang ulit siya nagkamali pero inulit niya. Pinagpawisan siya. Naputikan ng glue ang daliri pero masaya siya. Daddy, ikaw pong gagawa ng pinakamaganda. Sabi ni Leo. Opo, Dagdag ni Larry. kasi mahal mo si Mami. Napangiti si Fabian. Oo, mahal na mahal. Wala akong pera pero totoong pagmamahal ko. Nang dumating si Jeannie sa bahay, pagod ang mukha, namumugto ang mata. Hindi siya agad nagsalita. Lumapit si Fabian, may hawak na papel na bulaklak. Medyo tabingi, hindi pantay ang kulay pero malinaw ang effort. Para sa'yo. Mahina niyan sabi. Pasensya na, yan lang ang kaya ko. Mahirap kasi ako. Napatigil si Jeannie. Tinitigan niya ang bulaklak. Parang mundo ang biglang huminto. Fabian, nanginginig ang boses niya. Hindi siya mamahalin. Dagdag ni Fabian, nakayuko. Pero ginawa ko siya habang iniisip ka. Biglang bumagsak ang luha ni Jeannie. Hindi mo alam. Hikbi niya sabay yakap kay Fabian. Kung gaano kakayaman sa mata ko. Niyakap niya ito na mahigpit. Hinawakan niyang papel na bulaklak na parang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa likod nila, sabay-sabay na tumakbo ang triplets at niyakap silang dalawa. Kami po ang gumawa niyan. Sigaw nila Luna. Si Daddy po nagayos. Dagdag ni Leo. Family project po yan. Proud na sabi ni Larry. Napatawa si Jeannie sa gitna ng luha. Lumuhod si Fabian, niyakap silang lahat. At sa sandaling yon, kahit walang pera, walang posisyon, walang yabang, si Fabian ang pinaka-green flag na lalaking pinili ni Jeannie. Hindi dahil perpekto si Fabian, kundi dahil araw-araw pinipili nitong manatili. Ngunit hindi alam ni Jeannie na may bigat pa rin sa loob ni Fabian. Daddy, Mahinang tanong ni Larry. aalis ka po ba? Napatingin si Fabian sa bata. Hindi, bakit mo natanong yan? Kasi parang malayo pong titig nyo. After nyo pong ibigay ang flowers na nahimik na po ikaw. Sagot nito. Ngumiti siya pilit. Pagod lang si Daddy. Pero sa loob-loob niya, ibang pagod ang nararamdaman niya. Pagod na makipaglaban sa sarili niyang takot. Kinagabihan, mag-isa siyang umupo sa terrace. Hawak ang cellphone, may mensaheng binubuo pero hindi maipadala. Baka tama si Fabian. Baka hindi talaga ako sapat. Hindi niya napansing lumabas si Jeannie at tumabi sa kanya. Umalis ka kanina sa office na maaga. Mahinang sabi nito. Tumango si Fabian, nagsinungaling. Masamang pakiramdam ko kanina, Jeannie. Bakit naman ang cold mo na? Binigyan mo lang ako ng flowers kanina ha? Bumuntong hininga si Fabian. Marami lang akong iniisip. Matulog na tayo, Jeannie. Nasaktan si Jeannie nang talikuran siya ni Fabian. At sa gabing yon, hindi pa tuluyang nawawala ang selos at takot sa puso ni Fabian. May isang bagay na malinaw. Alam niyang talo siya sa laban na to. Bulong sa kanyang isipan. Ilang araw muna siyang nanahimik. Mas tahimik kaysa dati. Maaga pa rin gumigising. Hinahatid ang mga bata, sinusundo. Ginagawa ang lahat ng tungkulin na parang walang mabigat na pasya unti-unting binubuo sa loob niya. Hanggang isang gabi, habang abala si Jeannie sa pagbabasa ng report sa sala, matapos ang ilang morning sickness, inilapag ni Fabian ang sobre sa mesa. Pirmahan mo na lang kung di ka na busy, Jeannie. Parang may biglang kumabog sa dibdib ni Jeannie. Ano yan, Fabian? Resignation letter. Napatingin si Jeannie. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na tablet. Ano? Aalis na ako sa kumpanya mo. Babalik ako sa serbisyo. Tumayo si Jeannie agad. Fabian, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Fabian. Bumalik ako sa presinto kanina. Namutla si Jeannie. Bakit? Tinawagan ako ng dati kong hepe. Lumabas ng investigasyon. Totoong hinala ko noon, may katiwalian.
At ginamit nila akong pananggalang. Sinadyang akong itumba para matakpan ang kalokohan nila at hindi ako napilit na pumanig sa masama. Natahimik si Jeannie. Nililinis ng pangalan ko. Inaalok nila akong bumalik sa serbisyo. Biglang tumalim ang boses si Jeannie. At nagpasya ka nang hindi man lang sinasabi sa akin? Hindi ko sinasadyang itago. Hindi ko lang alam kung paano sisimulan. Naging abala ka rin sa kumpanya mo. Sa pamamagitan ng biglang pagbibitiw? Fabian, security supervisor ka ng kumpanya ko. Asawa kita, ama ka ng mga anak ko. Hindi ka pwedeng basta-basta magdesisyong mag-isa. Ano ba talagang problema ko? Ilang araw ka nang nanlalamig. Sumasabay ka pa sa sama ng pakiramdam ko. Napayo ko si Fabian. Kailangan ko bumalik sa serbisyo, Jeannie. Kailangan? Tumaas ang boses si Jeannie. O gusto mo lang patunayan na mas mahalaga ka kapag naka-uniform ka ulit? Ano ba talaga nais mong patunayan? Nagsasawa ka na ba? Parang sinuntok ang dibdib ni Fabian. Huwag mong sabihin yan, Jeannie. Hindi ko to ginagawa para sa ego ko. Para saan? Singhal ni Jeannie. Para sa pride mo? Para ipakita kay Adrian at sa buong mundo na hindi ka lang security guard? Alam ko naman nagsimula ka manlamig nang magpakita sa akin si Adrian. Tumayo si Fabian. Para sa sarili ko. Para sa lalaking muntik nang mawala noon. Tahimik silang dalawa. Delikadong trabahong yan, alam mo yan. Paano mga bata? Paano kung hindi ako aalis sa tabi nila? Agad na putol ni Fabian. Hindi ako aalis sa inyo. Ngumiti si Jeannie mapait. Pero babalik ka sa mundong pwedeng bumawi sa buhay mo. Lumapit si Fabian. Jeannie, bago kita nakilala, takot na ako mamatay mag-isa. Ngayon, mas takot ako mabuhay na hindi totoo sa sarili ko. Hindi nakasagot si Jeannie. Sa itaas ng hagdan, may 3 figura na nakatayo. Nakayapak, may hawak na stuffed toys. Mommy? Mahinang tawag nila Luna. Daddy? Dagdag ni Leo. Napalingon silang dalawa. Nilapitan ni Fabian ang mga bata. Isa-isang hinawakan ng kamay. Aalis ka po ba? Tanong ni Larry, diretso, walang paligoy-ligoy. Umiling si Fabian, mariin. Hindi kailanman. Pero sabi ni Mommy, babalik ka raw sa pagiging pulis. Sabi ni Leo, tumango si Fabian. Oo, pero kahit anong trabaho ni Daddy niyo pa rin ako. Susundo ko pa rin po? Tanong nila Luna, nanginginig ang boses. Lagi. Sagot ni Fabian. Kahit anong oras, kahit anong mangyari. Pangako? Tanong ni Larry. Inilapat ni Fabian ang kamay niya sa dibdib. Pangako ni Daddy. Lumapit si Jeannie, pinagmamasdan ng eksena. May luha sa gilid ng mga mata niya. Galit na humahalo sa takot at pagmamahal. Niyakap ng triplet si Fabian ng sabay-sabay. Mag-ingat ka po lagi. Bulong nila Luna. Malakas ka naman po, sabi ni Leo. At babalik ka po lagi. Dugtong ni Larry, hindi tanong, kundi utos. Ngumiti si Fabian, basag ang boses. Uuwi ako, palagi. Pagkatapos silang makatulog, bumalik ang katahimikan sa sala. Hindi nagalit si Jeannie, pero hindi pa rin siya handa. Hindi kita pipigilan. Mahina niyang sabi. Pero huwag mong asahan na madali ito para sa akin. Tumango si Fabian. Hindi ko hinihingi na tanggapin mo. Ayoko lang din na may naririnig akong insulto sa kumpanya mo. Alam kong kasiraan mo rin yun. Nagkatinginan sila. May bitak, pero hindi wasak sa puso nila. Hindi tanga si Jeannie. Alam niyang malaki ang posibilidad na nais mag-resign ni Fabian dahil sa masasakit na kumakalat na chismis tungkol sa kanila. At sa gabing yun, habang nakahiga si Fabian sa tabing 3 batang mahimbing nang natutulog, malinaw sa kanyang isang bagay. Maaaring bumalik siya sa serbisyo. May mapagmamalaki rin ako. Oras na kahit paano ay naabot na kita. Ipaglalaban kong pagmamahal ko sa'yo. Maaaring harapin niya ulit ang panganib, pero ang pagiging ama, hindi na niya kailanman bibitawan. At ang laban sa trabaho, sa selo, sa sariling takot, mas lalong titindi. Lumipas sa mga araw na destino si Fabian sa malayong probinsya, malayo sa mansyon, malayo sa kumpanya, malayo sa araw-araw na ingay ng mga batang dati lagi niyang kasabay mag-almusal. Isang maliit na baraks ang tinutuluyan niya. Isang kama, isang bag, isang buhay na muli niyang binuo
mula sa simula. Ginagawa ko to para may pagmamalaki sa buhay. Para bumagay naman ako kay Jeannie. Weekend na lang siya umuwi. Tuwing Biyernes ng gabi, bitbit niyang pasalubong, hindi mamahalin. Ngunit lumayo ang loob ni Jeannie sa kanya dahil sa tampong nararamdaman. Napansin ni Jeannie ang distansya nila ni Fabian, pero mas inuna niya ang sariling katawan. Ang pagkahilo tuwing umaga, ang biglang pagsusuka sa CR, ang pagod na hindi maipaliwanag. Hanggang isang umaga, mag-isa siya nakaupo sa banyo, hawak ang PT. 2 guhit. I'm pregnant. Nanlambot ang mga tuhod niya. Fabian, bulong niya sa hangin. Nanginginig ang boses. May anak tayo. Halo ang emosyon. Takot, tuwa, pangungulila. Gusto niyang tumawag agad. Pero nang hawakan niya ang cellphone, naalala niya. Nasa malayo si Fabian. Nasa mundong puno ng panganib. At ngayon, may panibagong buhay na nabubuo. Samantala, sa kumpanya, muling bumalik si Adrian. Mas maayos ang ngiti, mas kampante, parang may hawak na alas. Isang hapon, naabutan niyang triplet sa labi, kasama ang yaya. Oh, kunwaring gulat niya. Kayong 3 pala ulit. Alam niyo ba na may naikwento sa akin si Mira? Hello po. Mahinang sagot nila Luna. Ano po yun? Lumuhod si Adrian sa harap nila, pantay ang mga mata. Namimiss niyo ba si Fabian? Tumango si Leo. Weekend na lang po siya umuwi. Alam niyo? Tila nagdadalawang isip na sabi ni Adrian. May tatanong sana ako, pero baka masaktan kayo. Nagkatinginan ng 3. Sabihin niyo po, sabi ni Larry diretso. Huminga ng malalim si Adrian. Isang paghingang may halong kunwaring awa. Di niyo ba alam na hindi naman talaga siyang totoong daddy niyo? Ano po? Tanong nila Luna, nanginginig ang labi. Hindi kayo magkadugo. Dugtong ni Adrian, dahan-dahan. Hindi siyang tunay niyong ama. Nanlaki ang mata ni Leo. Sinungaling ka! Ngumiti si Adrian pero malamig. Tanungin niyo ang mami niyo. At iniwan niya sila roon, basag. Pagdating ng weekend, dumating si Fabian gaya ng dati. May bitbit na paper bag. May ngiting pilit buuin. Daddy's home! Masaya niyan sabi. Walang sumalubong. Nasa salang triplets, magkakatabi, magkakahawak kamay. Hindi tumayo, hindi lumapit. Anong meron? Mahinang tanong ni Fabian, lumuluhod sa harap nila. Hindi sumagot sila Luna. Si Leong una nagsalita. Daddy, totoo po ba? Kung ano man yan, pwede nating pag-usapan. Pinapakabang niyo si Daddy sa katahimikan niyo eh. Hindi ka po ba talaga namin, Daddy? Putol ni Larry. Parang gumuho ang mundo ni Fabian. Bakit yun natanong yan? Paus niyan tanong. Sinabi ni Mami, nagtatampo pa rin siya sa akin. Sinabi po ni Tito Adrian. Sagot ni Leo. Sabi niya, hindi ka po namin tunay na daddy. Tumulong ang luha ni Fabian. Hindi niya itinago. Hindi ako nagsinungaling sa inyo. Nanginginig niyan sabi. Hindi man akong gumawa sa inyo, pero pinili ko kayong mahalin. Bakit hindi mo po sinabi? Biglang sigaw nila Luna. Luhaan tumayo. Bakit po pinaramdam mo na ikaw yung daddy namin kung hindi pala? Parang kutsilyo tumama sa dibdib niya. Dahil mahal ko kayo. Halos pabulong niyang sagot. Dahil araw-araw pinipili ko kayo. Umatras si Leo. Sinungaling ka po. Larry, Leo, Laluna. Tawag ni Fabian. Wag mo po kaming hawakan. Singhal ni Larry, nanginginig ang boses. Hindi ka naman pala talaga namin, Daddy. Napaupo si Fabian sa sahig. Lumabas si Jeannie mula sa kusina, hawak ang baso ng tubig. Natigilan siya sa eksena. Anong nangyayari? Nanginginig ang tanong ni Jeannie. Hindi rin naman kasi nagsabi ang mga bata sa kanya at talagang hinintay na makabalik si Fabian. Tanungin mo po siya! Iyak ni Luna. Bakit niya kami niloko? Napayuko si Jeannie. Doon niya naintindihan. Lumuhod siya sa harap ng mga anak. Hindi kayo niloko ng daddy niyo. Bakit po hindi kami magkadugo? Sigaw ni Leo. Huminga ng malalim si Jeannie.
May luha. Dahil hindi dugo ang bumuo sa pamilya natin. Pero huli na. Ang mga bata ay nasaktan, nalito. Naramdaman nilang parang may ninakaw sa kanila. Ang karapatang pumili. Tumayo si Fabian, nanginginig ang tuhod. Aalis na muna ako, Ginny. Hinang sabi niya. Para makahinga kayo. Fabian, wait. May nais pa akong sabihin. Ngumiti siya basag. Pangako ko sa kanila, uuwi ako palagi. Pero ngayon, kailangan ko munang lumayo. Lumakad siya palabas. Hindi siya hinabol ng mga bata. Mommy, don't talk to him ever again. Kung hindi po, para mo pong sinasabi sa amin na mas pinipili mo po siya kaysa sa amin. Wika ni Larry na umiiyak. At sa unang pagkakataon, ang lalaking piniling manatili, ang lalaking hindi umalis kahit kailan. Ang lalaking tinawag nilang daddy ay umalis na may pusong wasak. Sa teres, napaupo si Ginny, hawak ang tiyan niya. Patawad. Bulong niya sa sanggol sa loob niya. Magulo ang mundo, pero may ama ka kahit nasasaktan siya ngayon. At sa malayo, si Fabian ay nagmamaneho pabalik sa destinasyon niya. May luha sa mata, pero iisang panata sa puso. Hindi akong gumawa sa kanila, pero ako pa rin ang ama nila. Lumipas ang ilang buwan na parang dahan-dahang humihilom ang sugat, pero may mga peklat na ayaw mawala. Hindi na muling nagpakita si Fabian, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil mahal niya ang mga bata. Alam niyang bawat pagbisita niya ay muling bubukas ang sugat na pilit nilang tinatakpan. Kaya pinili niyang manatili sa malayo. Tumawag lang kay Ginny paminsan-minsan, magtanong kung kumain na ang mga bata, kung okay ba ang grades nila, kung masakit pa rin ba ang tuhod ni Leo, kung ayos dang bang ngipin nila Luna, kung tahimik pa rin bang magbasa si Larry bago matulog. Hindi niya kailanman tinanong kung kailan siya pwedeng bumalik. Hindi niya kailanman ipinilit ang sarili niya. Dahil ang tunay na ama, marunong umatras kapag iyon ang makabubuti sa anak. Pero napapansin ng triplets ang pagbabago kay Ginny. Ang lungkot ni Mami. Bulong nila Luna. I know, malungkot din ako. Miss ko na si Daddy. Bulong ni Leo. He loves us. Wika ni Larry. Hindi na siya ganun tumatawa, si Mami. Saad nila Luna. Madalas siya nakatitig sa malayo. Minsan nahuhuli ko siyang umiyak sa kusina habang hinahalo ang sabaw. Tapos lumalaki ang tiyan ni Mami. Hindi naman siya busog. Hindi nga siya kumakain. Asik ni Leo. Kausapin natin siya. Aya nila Luna. Hindi na rin matiis na hindi nakikita si Fabian. Kinagabihan? Mami, namimiss mo po ba si Daddy? I mean our fake Daddy? Maingat na tanong nila Luna. Napahinto si Ginny. Anak, walang peke sa totoong nagmamahal. Wika ni Ginny. Umupo siya sa harap ng mga bata. Wala nang maskara, wala nang lakas magunwari. Oo, miss na miss. Mahinang sagot niya, nagkatinginan ng tatlo. Bakit po siya umalis? Tanong ni Leo, mas may hinahon kaysa dati. Huminga ng malalim si Ginny. Ito na sandaling matagal niyang iniiwasan. May mga bagay na hindi ko nasabi sa inyo noon. Nanginginig ang boses niya. At panahon na para marinig niyo ang totoo. Tahimik ang sala. Hindi ko rin kilala ang tunay niyong ama. At hindi rin ako ang tunay niyong ina. Nanlaki ang mata ng triplets. Ano po? Sabay-sabay nilang tanong. Kayo ipinagkatiwala sa akin. Mula sa isang babaeng hindi kayang alagaan ang mga anak niya dahil maaga siyang kinuha ni Lord para gabayan kayo sa heaven. She's my best friend. Pinili kong akuin ang papel ng ina. Hindi dahil obligado ako, kundi dahil minahal ko kayo. Tahimik ang mga bata. Mabigat pero malinaw na sa kanila. At si Fabian, dagdag niya. Ganon din. Pinili niya kayo. Siya nagturo sa akin na dapat hindi ako magsinungaling pero ginawa ko pa rin dahil umaasa ako kahit na papano ay maiibsan ang kalungkutan sa puso niyo. Bumagsak ang luha ni Ginny. At nang masaktan kayo, pinili niya lumayo kahit siyang pinakamasakit ang tama. Nang gabing yun, hindi agad nakatulog ang triplets. Kinabukasan, nagdesisyon silang tatlo. Makalipas ang ilang oras na biyahe, huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na presinto sa probinsya.
Bumaba si Jeannie, hawak ang kamay ng mga bata. Nang makita ni Fabian sila, parang huminto ang mundo. Bakit kayo nandito? Agad niyang tanong, takot at takot. Lumapit si Larry, diretso, matatag. Daddy, Sabi niya, malinaw ang tinig. nagkamali po kami. Napalunok si Fabian. Hindi nyo kailangan. Hindi ka po namin itinaboy dahil ayaw ka namin. Putol ni Leo. Itinaboy ka namin kasi natakot kami. Lumapit sila Luna at mahigpit siya ni Yakap. Daddy, ikaw po ang umuuwi. Ikaw po ang nagbabantay. Ikaw po ay nagmamahal sa amin. Napaupo si Fabian sa lupa, tuluyang bumigay ang luha. Daddy ka namin. Sabay-sabay nilang sabi. Pati po ng unborn baby nyo ni Mami. Lumuhod si Jeannie sa tabi nila. Buntis ka, Miss CEO. Tumango si Jeannie. Halos 1 month na. Kung ganun, dapat gawin ka ng Mrs. CEO. Kaya nga si Mrs. CEO na Mrs. ni Mr. Chief. Niyakap silang apat ni Fabian. Walang salita, walang paliwanag. Hindi na kailangan. Dahil doon nila napagtanto ang pinakamahalagang katotohanan. Ang magulang ay hindi sinusukat sa dugong magkadugtong, kundi sa pusong piniling manatili. Hindi sa kung sinong gumawa sa'yo, kundi kung sinong umuuwi sa'yo araw-araw. At sa wakas, sa gitna ng luha, kapatawaran at yakap, nakauwi na ulit ang kanilang daddy. Makalipas ang 8 buwan, ibang-iba na ang takbo ng buhay sa manisyon. Malaki na ang tiyan ni Jeannie. Kasal na sila. Isa ng general si Fabian. General Fabian! Singhal niya isang umaga habang nagsusuot ng tsinelas. Kung hindi mo ko asikasuhin, ipapanganak ko to sa meeting room. Miss CEO, Mrs. Flores, hinga muna. Tarentan sagot ni Fabian habang hawak ang checklist. Tubig, vitamins, udan, electric fan, paper bag, tsinelas, charger. Fabian! Putol ni Jeannie. Mga anak na ba ako o magkakamping tayo? Sa sala nakaupo ang triplets, seryosong-seryoso na parang board meeting. Ayon sa research ko, Sabi ni Leo habang may hawak na notebook. kapag masungod si Mami, lalabas daw na lalaki. Hindi! Kontra nila Luna. Kapag sinisipan siyan, girl yan. Girl po yan. Tahimik si Larry, nakatingin kay Fabian. Daddy, ready ka na po ba? Napatingin si Fabian sa kanila, seryoso rin. Simula nung araw na pinili ko kayo mahalin, ready na ako habang buhay. Okay. Tanong ni Larry. Good, kasi ikaw pong hahawakan ni Mami, hindi kami. Dumating ang araw ng panganganak, 3:00 sa madaling araw. Fabian Flores! Sigaw ni Jeannie. Masakit na! Tumalon si Fabian mula sa kama. Okay, emergency protocol. Protocol mo mukha mo! Sigaw ni Jeannie. Dalhin mo na ako sa ospital! Sa loob ng sasakyan, umiiyak si Jeannie. Hawak ang kamay ni Fabian na halos maputol na. Fabian, Singhal niya. kapag babae ito, pangalanan natin siya na Lisa. Kapag lalaki, Fabian Jr. Hingal na sagot ni Fabian. Sa likod, nag-aabang ang triplets. Daddy, huwag ka pong himatayin. Sabi ni Leo. Mami, push lang po. Encouragement nila Luna. Daddy, huminga ka rin. Dagdag ni Larry. Pagdating sa delivery room. Sir, lumabas muna kayo. Sabi ng doktor. Dok, kaya ko to. Kaya namin ang asawa ko. Labas! Ayoko makitang bubukas ang perlas sa silangat ko. Lumabas si Fabian at doon siya nahimatay sa hallway. Daddy! Sigaw ng triplet sabay takbo. Pagmulat ni Fabian, may narinig siyang iyak. Isang iyak na hindi katulad ng kahit ano. Congratulations, sabi ng nurse. It's a baby boy. Nang ilapit ang sanggol kay Jeannie, humagulgol siya. Hello, mahina niyang bulong. Welcome home, Fabiano Flores Jr. Ibinigay ang baby kay Fabian, nanginginig ang kamay niya. Maliit, bulong niya, pero buo. Daddy, Sabi ni Larry. mukha po siyang ikaw. Mas pogi. Dagdag ni Leo. Mas cute. Kontra nila Luna. Napatawa si Jeannie kahit pagod. Ayan na, simula na ng gulo.
Pagkalipas ng ilang linggo, balik na sa normal o sa mas magulong normal. Si Fabian natutong magpalit ng diaper na parang tactical operation. Okay team, bulong niya sa triplets. Cover me. Si Jeannie hawak ang kape. Fabian, anak mo yan, hindi bomba. Isang gabi, habang magkakasama sila sa sofa, may gatas, may lampin, may kalat. Tumingin si Larry kay Fabian. Daddy, tanong niya, kahit hindi mo po kami ginawa, mahal mo pa rin kami. Gumiti si Fabian, hinila silang lahat palapit. Dahil ang pamilya, mahinang sagot ni Fabian. Hindi lang yan dapat kadugo mo. Hinawakan ni Jeannie ang kamay niya. Ginagawa yan sa pagpili. Dugtong ni Jeannie. Sa araw-araw na pananatili, sa pag-uwi kahit pagod, sa pagmamahal kahit masakit. Tahimik ang bahay. At doon nila natutunan ang aral na hindi kailanman maluluma. Hindi ang kadugo ang tunay na magulang, kundi ang pusong hindi umalis. At sa bahay na minsan nagsimula sa kasinungalingan, natapos ng lahat sa isang katotohanang mas malakas kaysa dugo. Ang tahanan ay hindi kung saan ka ipinanganak, kundi kung saan ka minahal ng sapat at karapat-dapat. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!